Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Samsung A03 ito guys, no. Yan, so ito guys yung likod niya guys. So yung issue nito guys ay no power ito guys, no. So pinapa-check sa atin guys at gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no. So try natin i-charge. Yan. So ni-charge ko na rin ito kanina guys, no, pero hindi talaga siya kumakarga. So hanggang ngayon guys ay pinapakita ko sa inyo guys na hindi talaga siya kumakarga guys, no. So wala siyang power. So try natin, pandarin natin. So wala siya guys, no? Wala siyang response guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no? Para malaman natin guys kapag buhay guys ang motherboard guys ng phone device nito guys, no? So para mabuksan natin ito guys ang phone device nito guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys ang SIM tray nito guys, no? So tanggalin natin SIM tray niya. Yan. Sunod natin guys ay bubuksan na natin ito guys, no? So para mabuksan natin ito guys yung unit nito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no? Sa akin guys ay prepare ko gamitin guys yung kuko guys, no? So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no? Gamit guys yung kuko guys. So simulan natin. So dito guys ay dandaan tayo dito guys, no? Meron kasi siya ditong fingerprint sensor guys, no? Pwedeng maputol guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor guys, no? So kapag naputol yan guys ay ma-disable guys yung fingerprint sensor guys, no? So mawalan siya guys ng fingerprint sensor guys. Yan. So kung makita nyo guys, so hindi na pala nakakabit guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na ano guys, no? Na pwedeng maputol ito guys yung FBC connector nito guys. Yan. So hindi binalik guys, no. So pwedeng nabuksan na ito tapos hindi binalik ito guys yung FBC connector nito guys. Yan. So dito guys yung gagawin natin dito, bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin, tanggalin natin dito guys yung mga bolts nito. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard nito guys, no. Yan. So natanggal natin guys. So ito guys yung loob guys ng Samsung A03 ata ito guys, yung unit nito. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery nito guys, no. So, tanggalin natin to. Yan. So, check natin guys yung ano nito guys, no? Yung motherboard niya guys. So, gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. Yan. So, mag-set tayo dito. So, diode mode tayo. Yan. So, check natin guys yung ano nito guys, no? Yung board niya guys. Kung buhay pa guys, yung motherboard nito. So, check natin guys yung reading niya. So, ayan check guys yung reading niya guys. Yan. So goods naman guys yung reading niya dito guys sa digital multimeter guys, no. So wala siyang ano guys, wala siyang leak or wala siyang shorted guys sa motherboard niya guys. Yan. So ang ano lang dito guys ay hindi siya nagcha-charge guys, no. So check natin guys yung battery niya. Kung goods pa guys yung battery nito. So DCB tayo guys, direct current voltage tayo. Yan. So check natin guys yung battery nito guys. Kung goods pa guys yung battery nito. So ayan siya guys, no. So, yung battery guys ay 2.9. Yan, pumpalo ng 3 guys. So, ibig sabihin guys, kapag ganito guys yung reading niya, ay goods guys yung battery nito guys, no. So, ang problema lang dito guys ay hindi siya nag-charge guys, no. Yan. So, try natin guys, buksan natin dito guys yung ano nito, yung charging board nito guys. Or yung subboard nito guys, no. So, ayan siya guys, no? So, tanggalin natin. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng sa charging niya guys, no? So, ito guys, connected dito guys sa charging niya. Yan. So, tanggalin natin guys yung antenna nito. Sunod natin dito guys ay try natin salpakan guys ng ano guys, no? Ng charger ito guys.
So, check natin guys na. Magsuka tayo dito guys ng 5 volts guys kung meron siyang 5 volts. Or meron siyang reading guys na. So, try natin. So, check natin. So, tester natin ulit guys. So, dapat meron siyang reading guys no. Yan. So, 4.9 guys. So, nasa 5 volts na rin ito guys no. So, ibig sabihin guys, goods guys yung ano niya guys no. Yung reading niya dito guys sa charging board niya guys. Yan. So, good siya guys. So, try natin i-battery shock guys, no? Yung reading kasi niya guys sa digital multimeter nito guys, yung phone device nito guys, yung sa battery niya guys ay, ano siya guys, no? Meron siyang reading, kaso lang nga, hindi siya nagpa-power. So, possible guys na, ano guys, no? Pwedeng walang karga guys yung battery nito guys. So, try tayo dito. Hanap tayo guys ng terminal nito. So, ito siya guys, no? So, nakita natin guys yung terminal nito guys. Yan. So, try natin guys, no? So, subukan natin guys. So, tignan natin yung reading guys ng battery dito guys sa active panel natin. Yan. So, 1.7 guys. So, kapag mga ganitong reading guys, ibig sabihin guys, buhay guys yung battery nito guys, no? So, na-tester na rin natin dito guys sa digital multimeter natin guys, ay meron siyang reading guys sa battery niya guys, no? Yan. So, antayin natin guys, try natin i-battery shock. So, subukan natin guys kapag mabuhay natin guys yung unit nito guys, no? So, try na natin guys, no? So, subukan natin guys kapag mag-power siya guys. So, tanggalin na natin guys sa charger niya. Yan. So, subukan natin guys, no? So, balik natin nito guys yung FPC connector nito guys, no? So, try natin guys. So, check natin guys kung mabuhay siya guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, no, nabuhay siya guys. So, ang problema lang dito guys, meron siyang damage guys sa LCD niya guys, no? Yan. So, nabuhay natin siya guys, no? So, possible guys na yung battery niya guys ay drain na drain guys, no? Yan. So, pinapacheck sa atin guys kung good board pa guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So, 0% guys, no? Yan. So, na-battery shock na rin natin. At nagkaroon na siya guys ng display guys, no? Or power guys. Yan. So, meron na siyang kidlat guys. So, charge na lang natin guys, no? So, ito guys, pwede na itong palitan natin guys ng LCD guys. Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin malaman guys kung buhay pa guys yung phone device natin. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.